Hi, good evening Inig Stories. Isinend ko tong kwento ko na to, baka sakali lang na mabigyan ng chance na marinig ng iba. Madalas din ako nakikinig habang nasa trabaho at tuwing rest day ko. Itong kwento ko po ay way back 2020 pa. Call me AJ na lang po, 28 years old, isang call center agent. Nangyari to bago yung lockdown ng February. Galing akong inuman noon sa kabilang barangay. 2 araw na rin noon na may sakit ang bunso kong kapatid. Nabati daw nung bumisita sa puntod ni Papa kasama ang kanyang girlfriend. Nung natutulog na ako noon, binungungot ako. Katabi ko sa higaan yung kapatid kong bunso. May nakita akong isang babaeng malapit sa pintuan namin. Nakabelong itim siya at sobrang payat. Pumikit ako noon. Pagmulat ko, nasa may paanan ko na siya. Pagpikit at pagmulat ko ulit, nasa harapan ko na yung babae. Nasa pagitan namin ng kapatid ko. Malaki yung higaan namin, pang 3 tao. Yung kanang kamay ko noon ay nakapasok na sa bibig niya. Nagsisimula na akong umungol dahil pinipilit kong sumigaw. Nagdasal na ako ng mga oras na yon. At ilang sandali pa, nawala na rin yung babae. Kinabukasan ay ikinuwento ko yung nangyari sa akin nang biglang sumabat yung kapatid kong bunso. Sabi niya, yun daw yung nakabati sa kanya. Doon ako lalong kinilabutan dahil yung sinabi niyang itsura ng babae ay nagtugma doon sa babaeng nakita ko sa bangungot ko. Ito lang po muna ang aking kwento. Pero magbibigay po ulit ako sa susunod. Nakikinig din ako sa inyo ngayon habang tinatype ko to. Maraming salamat in advance. More horror stories to come po. Magandang araw Sir Kira at sa mga tagapakinig ninyo. Bukod sa mahilig ako sa mga horror stories simula ng elementary pa lang ako, hanggang ngayon na 27 years old na ako, palagi din po akong nakikinig ng mga kwento ninyo. Kaya naman na-inspire ako na magbahagi na rin ng kwento. Naway mabasa nyo rin po ito. Bago ko simula ng aking kwento, ay nais ko lang pangalagaan ang aking sarili, pati na ang mga taong involved sa kwento na to. Kaya nais kong gumamit ng ibang pangalan. Itago nyo na lang ako sa pangalang Tin. Nangyari ito Sir Kira 13 years ago sa bahay na isinanla sa amin sa probinsya ng Leyte. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, mula nung tumira kami sa bahay na yon, parang ang bigat ng buhay. Gabi yon, naalala ko pa na katatapos lang namin kumain at kalilipat lang din namin sa bahay na yon. Napagdesisyonan nila mama at ng mga kapatid ko na umupo na muna sa terrace, malapit sa labas ng bahay. Ako, naiwan ako sa kusina para maghugas ng pinagkainan namin. Habang naghuhugas, narinig ko na may nagtatakbuhan sa likod ko. Akala ko nung una yung mga kapatid ko lang. Pero nung lumingon ako, tahimik naman at ako lang palang mag-isa ang naroon sa kusina. Kinilabutan ako nun at sa takot ko nga, napatakbo ko papunta sa terrace. Sinabi ko kay mama yung nangyari, na meron nga akong narinig na takbuhan sa likod ko sa may kusina.
Pero pagtingin ko, wala naman. Akala ko pa nga ako, sina Marie at Alex. Sinamahan ako ni Mama sa kusina. Pero pagdating namin doon, nakarinig naman kami ng parang may naglalagari sa labas. Mula kasi sa sala ay maaaninag mo kung meron bang tao sa labas. Pero pagtingin naman namin, wala kaming nakita. Kaya naman nagbitaw na lang ng salita noon si Mama. Ang sabi niya, "Kung meron man kaming kasamang nakatira dito, please lang, huwag niyo naman kaming takutin." Pagkasabi nun ni Mama, ay unti-unti na ring nawala yung tunog ng naglalagari. Akala ko, Sir Kira, yun na yun. Pero nagsisimula pa lang pala ang lahat. Isang araw, bumisita ang tita ko sa bahay bago sila bumalik ng Maynila. Habang nagkakape sila ni Mama, may narinig sila sa sala na parang may naglalaro ng holen. Nagtataka sila kung sino yon. Wala naman silang nakikitang naglalaro sa sala. Nung time na to, alam na nga nila na may nakatira talaga sa bahay namin bukod sa amin. Ang hindi ko naman po makakalimutang karanasan doon, Boss Kira, ay ito po. Tanghali yun. Kami lang ng bunso kong kapatid ang naiwan sa bahay nung araw na yon. May hawak akong salamin. Nakatalikod ako sa hagdan, paakyat sa kwarto. Sa likod ko din po ay may salamin na nakatapat naman sa bintana. Nadako ang tingin ko sa may salamin sa likod ko. Parang may hinahanap ako na hindi ko maintindihan. Nung ibinalik ko yung tingin ko sa hawak kong salamin, nabigla ako't natakot. Nakita ko kasi sa salamin ang refleksyon ng isang babaeng nakaputing bestida at nakatayo malapit sa akin. Takot na takot ako noon sa itsura niya kasi wala itong muka. Napakaripas ako ng takbo noon paakyat sa kwarto. Hindi ko na naisip noon na bago pa ako makarating sa kwarto ay madadaanan ko yung babaeng walang muka. Nasa isip ko na lang ng mga oras na yon ay yung bunso naming kapatid na natutulog sa kwarto. Pagpasok ko, nakita kong gising na si Bunso. Inaya ko siyang bumaba at maupo sa terrace. Pumuesto kami doon para mawala sa isip ko yung nakita ko sa salamin. Ngunit, kabaliktaran lang ang nangyari. Mag-aalas 2 na yon ng hapon. Habang nakaupo kami sa may sala, may natanaw ako sa may kapitbahay namin. Para siyang may hinahampas sa lupa gamit ang 2x2 na kahoy. Akala ko nung una kung ano lang yung hinahampas nung kapitbahay naming lalaki. Ang bilis ng pangyayari. Narinig ko na lang bigla na may sumisigaw. Sigaw ng isang babaeng natatakot. Yun pala, Sir Kira, ang hinahampas ng kapitbahay namin noon ay batang 2 years old na anak ng kamag-anak namin. Hindi ko alam, Sir Kira, kung anong meron sa bahay na yon. Walang tumatagal sa mga tumira. Umalis din kami sa bahay na yon at pumalit sa amin ang tito ko na agad ding lumipat. Hindi siya nakatagal sa bahay na yon. Palagi silang nagkakaproblema at nagkakasakit mula nung tumira sila sa bahay na yon. Hanggang dito na lang po. Sana naintindihan niyo ang kwento ko. Nagpapasalamat, Tin.
Magandang araw sa iyo, Boss Kira. Ako po si Angela. Kailan ko lang po napakinggan ang podcast nyo sa Spotify. Pero sobra po akong nalibang makinig sa mga stories na itinatampok ninyo. Halos napakinggan ko na nga po lahat ng stories sa podcast. Nalilibang ako habang nasa trabaho at kahit nasa bahay lang. Ito nga po palang kwento ko ay tungkol sa sarili kong karanasan. Hindi naman po ako lapitin talaga ng masasamang espiritu o sabihin na nating mga multo. Kahit sobrang matatakotin ako, never pa po akong nakakita talaga. Palagi nga po akong naiiwan sa bahay na mag-isa eh. Madalas, mas gusto kong walang ilaw sa loob ng kwarto o bahay. Pero hanggat nalilibang ako, hindi naman ako nakakaramdam ng takot o kahit anumang pagpaparamdam. May 4 na karanasan pa lang po ako na patungkol nga sa kababalaghan. Pero masasabi ko po siguro na baka yung mga yon dala lang ng imahinasyon ko at sobrang pag-iisip dahil nga po sa matatakotin ako. Ito pong kwento ko na to ay tungkol sa yabag na nadidinig kong naglalakad sa loob ng kwarto namin. Simulan ko na po ang kwento. Nagtatrabaho ko noon sa isang Chinese company. After kasi ng pandemic ay naghanap ako ng trabaho at napadpad ako noon sa Parañaque kahit sa Malabon pa ako nakatira. At nung makapasok na nga ako sa kumpanya, napabilang ako sa isang grupo. At iisa lang po ang department namin, kaya 4 po kaming magkakasama sa kwarto. Stay in po kami doon at sagot po ng kumpanya ang bahay o kondo kung saan man nila kami ilalagay. Yung unang bahay na pinaglagyan sa amin, sobrang laki po talaga. Nasa magandang subdivision ito at meron pang swimming pool. Malaking lote at talagang malamansyon yung bahay na pagmamay-ari ng Chinese. Halos 6 na buwan kaming nagstay doon. Marami kaming magkakasama sa bahay na yon. Sa isang kwarto, hindi bababa sa 10 tao ang naroon. Dahil na nga rin sa laki ng mga kwarto doon sa bahay na yon, kasya ang ilang double deck doon. Kaya naman po, wala akong naramdamang kahit ano doon sa bahay na yon. Pero karamihan ng mga tao doon ay may kanya-kanyang kwento. Itong isang kakilala ko na kaibigan ng kaibigan ko, palagi siyang nagkukwento sa akin ng mga nakikita at nararamdaman niya. Nung una, hindi ko lang ito pinapansin. Tinatawanan ko lang. Pero isang araw, ang sabi niya sa akin, palagi daw may nakasunod sa amin ng kaibigan kong si Olga. Si Olga po kasi yung palagi kong kasama. Simula nung pumasok kami sa bahay na yon hindi na kami naghiwalay. So tinanong ko sa kanya kung anong itsura nung sinasabi niyang sumusunod sa amin. Ang sabi niya po sa akin, babae daw po ito, pero sobrang tangkad. Hindi niya masyadong ma-explain ng maayos yung detalye dahil sa tuwing nakikita niya daw po ito, hindi masyadong klaro yung itsura. Isang araw ay inilipat kami ng tirahan. Tinransfer kami sa isang condominium sa may Bayport. Maliliit lang yung mga kwarto doon pero kasya naman ang 3 double deck. Ang itsura po ng room doon sa may Bayport, kapag binuksan mo ang pinto, ay meron pang isang kwarto ulit sa gilid. Bale, 2 po yung pintuan. Dito na po nagsimula yung mga yabag na nadidinig ko bago ako matulog. Ang sahig po kasi ng kondo ay vinyl na tiles. Isang araw noon bago ako matulog, wala akong kasama nito sa kwarto. May narinig akong nagbukas ng pinto ng dahan-dahan. Nung una akala ko may dumating lang na katrabaho ko galing sa labas. Naisip ko baka magsi-CR lang.
So hindi ko pinansin. At dahil yung hinihigaan ko pong double deck ay may kortinang harang, hindi ko rin po kita yung labas. Maliban na lang kung tatayo ako at hahawiin yung kortina. Maya-maya pa, may narinig akong yabag ng paa na parang nakasuot ng 2 inches na takong. Nagtaka pa ako nun kasi nung una naisip ko baka naman hindi lang ito nagtanggal ng suot niya. So di okay lang. Habang nagsiselfone ako, napatigil ako kasi paulit-ulit at pabalik-balik yung naglalakad na yon na animoy may hinahanap at hindi mapakali. Hindi ko na talaga natiis nun, kaya naman sinilip ko na. At laking gulat ko kasi paghawi ko ng kortina, walang katao-tao. Pero nakabukas yung pinto ng kwarto namin at kitang-kita ko yung kadiliman sa kabilang kwarto. Nagtataka ako nun kung bakit nakabukas ng todo yung pinto namin. Hinawi ko yun ng bahagya para hindi masyadong expose yung loob ng kwarto. Natakot na po ako noon, Boss Kira. Pero nagawa ko pa rin naman pong tumayo para hawiin ulit yung pinto. Sa pangalawang pagkakataon, narinig ko na naman yung yabag. Dahan-dahan po itong naglalakad. Pero sobrang lakas ng tunog. Kaya imposible po talaga na nasa labas yun manggagaling. Kasi nasa 10th floor po kami at nasa pangalawang kwarto po ako sa loob. Pumikit na ako noon. Mabuti na lang din at nakatulog na ako. Ilang araw pong ganon yung nangyayari. Pero parang nakasanayan ko na lang din siya at nakakatulugan ko na lang din palagi yung takot ko. Sa trabaho po, palagi nilang napapansin na parang sobrang puyat naman ako at napakaantukin ko sa trabaho. Isang araw habang kumakain, narinig kong nagkukwento yung nasa kahilera kong table. Katulad yun nung nai-experience ko. Nagtanong siya sa amin kung meron din ba kaming naririnig na naglalakad paggabi. Hindi daw kasi siya makatulog sa ingay nung naglalakad na yon. Nagulat ako sa sinabi niya at doon ay ikinuwento ko rin yung nangyayari sa akin. Simula noon, yung ibang kasama ko sa kwarto ay paminsan na rin nakikitulog na lang din sa ibang kwarto kung saan parang gusto na lang din nilang makipagsiksikan. Ito po yung pinakahuli. Naiwan kaming dalawa nito ni Olga. Nakahiga kami noon sa kanya-kanyang double deck at parehas na may tabing yung higaan namin. Sobrang lalim na ng tulog ko noon. Pero si Olga nagsiselfone pa. May narinig na naman daw siyang yabag na palakad-lakad. Gusto niya raw po sana akong gisingin noon. Pero nagpatay mali siya na lang siya nung oras na yon. Nakikiramdam lang siya. Hanggang sa bigla na lang daw, may sumigaw ng pabulong. Parang pabulong daw pero malakas. Hindi ko din po makakalimutan yon, Boss Kira. Dahil hindi ko man nakita, pero yung sigaw na pabulong ay doon mismo sa kaliwang tenga ko yun nadidinig. Damang-dama ko po yung hangin ng hininga niya. Kaya bigla ring sumakit yung dibdib ko nun sa gulat nang maalimpungatan ako dahil doon. Nagdilat ako ng mata. Pero wala naman pong ibang tao sa kama ko. Hanggang sa sumigaw na si Olga at tinawag ang pangalan ko. Ginising niya ako dahil dinig na dinig daw po pala niya yung sigaw na yon. Akala niya raw po ay ako yon dahil naisip niyang baka nananaginip ako. Pero yun nga, pareho lang pala naming nadidinig yung bulong na pasigaw. Naiyak kami nun sa sobrang takot. Tinawagan namin yung kaibigan naming Becky na si Ichan at sinabihang baka pwedeng samahan niya na lang kaming matulog. Si Ichan po kasi ay walang sariling double deck nun. Kung minsan doon na rin siya natutulog sa amin.
1 buwan lang po ang itinagal namin doon sa kondo na yon. Nag-resign po kaming dalawa ni Olga dahil hindi na po talaga namin kayang tagalan pa yung room na yon. Ayun lang naman po, Boss Kira. Mukhang medyo napahaba ang kwento ko. Kayo na lang po sanang mag-ayos kasi hindi ako confident sa pagkakakwento ko. Baka po maguluhan kayo. Sana po ma-feature ito at ma-share sa mga listener mo. Maraming salamat po, Boss Kira. Hi, Idol Kira. Ako nga po pala ay taga Niugan, Cabuyao, Laguna. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bren. Noong bata po ako, naniniwala ako sa mga kababalaghan. Pero kahit paano, masasabi kong mas naniniwala pa rin ako sa Diyos. Nagsimula po itong pagpaparamdam sa akin noong 11 years old pa lang ako. Isang madaling araw to, bago sumikat ang haring araw. Mga 4:00 siguro yon. Bago ako maligo, ay nagtimpla muna ako ng mainit na gatas. Humigop ako ng konti, para lang hindi manakit ang sikmura ko pag naligo ko. So yun na nga, pagpasok ko sa CR, describe ko po muna yung CR namin pala. Pagpasok mo ng CR, ay bubungad agad sa iyo yung salamin na lumang-luma na. Sa gilid nito ay yung toilet bowl at ang kasunod naman nun ay yung shower. Sa tapat nito ay merong bintana sa taas. Makikita rito ang liwanag sa labas ng banyo, pati na yung mga nakapatong sa ref namin. So ito na nga. Habang naliligo ko nun, pakiramdam ko may sumasabay sa akin. Parang nasa likod ko lang ito. Kahit nakakaramdam na ako ng takot nun, nagpatuloy lang ako sa paliligo. Binaliwala ko lang yung takot ko. Nung patapos na ako, bigla akong nakaramdam ng parang napakabigat na aura. Nagsisitindigan na talaga ang mga balahibo ko nito. Pakiramdam ko nun, kapag tumingin ako sa may bintana, ay may makikita akong kung anong nakapatong sa ref. Para kasing naaaninag ko siya sa may peripheral vision ko. Kaya naman ang ginawa ko, nagtalokbong ako ng tuwalya at agad nang lumabas ng CR. Palagi akong nakakaramdam ng ganito, pero binabaliwala ko lang. Dahil kapag pinairal ko ang takot, baka lalo lang akong paglaruan ng kung anumang elemento o nilalang na yon. Itong sunod na nangyari ay ngayong taon lang po. Mag-isa lang ako nun sa bahay. Nakahiga lang ako nun sa sofa sa sala at nagsa-cellphone. Katapat ko nun yung TV namin. At sa tabi ko ay merong napakalaking glass portrait na antik na. 1 oras ang nakalipas. Maya-maya, bigla akong nakaramdam ng bigat ng aura sa ulo ko. Yung pakiramdam na para bang may kung anong nagbabantay at nakatingin lang sa akin. Napalingon ako noon sa TV, pero wala naman akong nakita. Hindi man ako nakakakita o sarado man ang sixth sense ko, ay palagi ko itong nararamdaman na parang ang may nakabantay lang sa akin at nagmamasid palagi. Napabendisyon na naman po yung bahay na yon at hindi po ito haunted. Kaya nakakapagtaka talaga yung mga nararamdaman ko na yon. Aaminin kong hindi po ako relihiyosong tao. Pero naniniwala at may takot po ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Itong last na nangyari ay sa bahay pa rin nga po. Pero kasama ko na nito yung nanay at tatay ko. Hapon yon, mga bandang 3:00.
Biyernes po noon at kagigising ko lang. Pagdilat ko, agad kong tinignan yung oras sa cellphone ko. 3:00 Gs. Dahan-dahan akong bumangon. Paglabas ko ng kwarto, ay may bubungad agad sa akin na salamin. Malaking salamin yon, mas malaki pa ata sa akin. So kumuha ako ng suklay. Nagsuklay ako pero hindi ako nakaharap sa salamin. Maya-maya, naramdaman ko na naman na parang may nakatingin sa akin. Parang nakatingin ito sa refleksyon ko sa salamin. Nung lingunin ko ito, parang may nakita akong imahe ng bata. Mabilis lang yun at bigla ring nawala. Sa takot ko nun, ay napatakbo na ako nun palabas kay nanay. Sinabi ko sa kanila yung nakita ko. Pero sabi nila, baka raw imahinasyon ko lang. Minsan ay talagang napakahiwaga ng imahinasyon natin. Minsan may nais itong ipahiwatig sa atin. Ngunit totoo man o hindi, ay mas mabuting huwag tayong magpadaig sa takot. Mas magtiwala tayo sa Diyos. Yun lang po, Boss Kira. Salamat. God bless, nawa po ay dumami pa ang followers nyo. Hello po, Boss Kira. Matagal na po akong listener sa Spotify. Tawagin niyo na lang po ako sa nickname kong Kay. Sabi ng mga magulang ko, kahit noong bata pa daw po ako, lagi na nila akong nadadatnan na may kinakausap o may kalaro na hindi nila nakikita. Minsan daw habang nanonood kami ng TV sa sala, bigla-bigla na lang daw akong may ituturo sa dining area namin. Sabay sabing, "Sino po yun? Bakit ganun po yung itsura niya?" Pero pag titingnan daw nila, wala naman daw silang makikita sa pwestong itinuturo ko. Kaya kahit kinikilabutan, dinedestruct na lang daw nila ako para hindi ko natignan yung pwestong yun. Madalas na daw mangyari yun. Dahil kahit nung lumaki na ako, sinasabi ko pa rin agad tuwing may makikita akong kakaiba. Isang araw, kami lang ng kapatid kong babae at bunsong lalaki ang naiwan sa bahay. Maagang umalis sila mama at papa. At ang bilin nila sa akin, bantayan ko raw yung mga kapatid ko. Dahil baka raw gabi na silang makauwi. Mga bandang 3 PM ata yun. Nasa sala lang kami ng kapatid kong babae. Yung bunso naman ay natutulog sa kwarto namin. Nanonood lang kami noon ng TV. Kalaunan, napansin kong nakatulog na yung kapatid kong babae. Kaya pinatay ko na rin yung TV noon. Tatayo na sana ako sa sofa nang biglang pumasok si mama galing sa likod ng bahay namin. Sa pagtataka, dahil hindi ko rin naman narinig na dumating yung sasakyan na gamit nila, tinanong ko si mama. "Ma, kanina pa po kayo dyan? Bakit dyan po kayo dumaan?" Habang dire-diretso pa rin naglalakad nun si mama papunta sa kusina. Hindi pa rin ako nakakatayo nun sa sofa, ay nagising na rin yung kapatid kong babae. "Ate, nandiyan na si mama?" Tanong ng kapatid ko at nakita nga rin niya itong pumasok sa kusina. Nagtataka pa rin ako nun kay mama sa ikinikilos niya. Hindi naman kasi siya ganon. Tuwing kinakausap namin o nasa salubong niya kami, sanay kami na very lively si mama at agad na naglalambing sa amin pag uwi ng bahay. Pero nung time na yon, sobrang weird talaga. Hindi man lang siya ngumiti pagpasok ng bahay, ni hindi man lang niya kami nilingon. Tinanong ko ulit si mama kung nasaan na si papa at kung hindi ba sila sabay na umuwi.
Medyo pasigaw yung tanong ko noon kasi hindi pa siya lumalabas ng kusina. Tumayo ang kapatid ko noon at pumunta sa kusina para tignan si Mama. Sakto namang pagpunta niya roon ay nakita kong pumasok ulit sa backdoor si Mama. Natakot na ako nung time na yun kasi paanong mangyayari yun? Wala naman po kasing lagusan doon sa kusina papunta doon sa likod ng bahay. Tatawagin ko sana ulit siya pero dire-diretso siyang pumasok sa kwarto. Saktong pagbalik ng kapatid kong babae mula sa kusina ay ang pagsara naman ni Mama ng pintuan ng kwarto. "Ate, si Mama ba yun?" Tanong ng kapatid ko sa akin na parang hindi rin siya sure kung si Mama ba yun. Lalo kong natakot nung ma-realize ko na iba yung kulay ng damit na suot ni Mama nung pag-alis nila ni Papa. Tapos parang iba-iba din yung kulay ng damit niya sa tuwing makikita ko siyang naglalabas-pasok. Kahit natatakot ako, ay halos magkandada pa akong tumakbo papunta sa kwartong pinasukan ni Mama. Dahil nandoon nga yung bunso namin at natutulog. Nabuksan ko naman agad yung pinto. Nandoon pa rin si bunso at natutulog sa higaan. Chinek ko yung loob ng CR kung nandun si Mama. Pero wala siya doon. Walang ibang tao bukod sa aming tatlo. Kinarga ko na yung natutulog kong kapatid para ilipat siya sa sala. Nandoon pa rin yung kapatid kong babae at pansin kong natatakot na rin siya noon. Tinanong niya sa akin kung nasaan si Mama. Sabi ko, hindi ko alam. Hindi yun si Mama. Ginaya lang siya. Naiiyak na sa takot yung kapatid ko noon. Kaya sinabi ko na lang na joke lang yon para hindi siya masyadong matakot. Binuksan ko na lang ulit yung TV at pinanood ko siya ng cartoons. Doon na lang kami nagstay sa sala hanggang sa dumating sila Mama. Isinumbong pa ako ng kapatid ko noon kay Mama. Tinatakot ko daw siya na may gumagaya sa kanya. Napansin naman ng papa ko na parang takot akong lumapit kay Mama. Hindi ba nga rin ako lumalapit noon para magmano? Kaya naman ikinuwento ko na sa kanila yung nangyari. At parang nagulat din sila dahil kaya pala sila maagang napauwi. May hindi na pala magandang nangyayari sa amin. Binisita kasi nila noon yung lolo ko na manggagamot. Nagpagamot si Mama kasi madalas na daw na sumasakit yung ulo niya. At magdadalawang linggo na rin siyang binabangungot. Pagdating pala nila sa bahay ni Lolo, nahulaan agad nito na may dinaramdam si Mama. Nagpahabol pa si Lolo sa kanila bago sila umuwi. Sunugin daw ni Mama lahat ng suot niya nung araw na yon sa likod bahay. At yun nga ang ginawa ni Mama. Pati yung mga sinabi kong suot nung gumaya sa kanya sinunog niya na rin. Marami pa pong kababalaghan na nangyari bukod doon. Pero sa separate entry ko na lang po isi-share yung iba. Hanggang dito na lang po muna. God bless.